Blessed morning po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Muli ay nagkasama-sama tayo. Aside sa pagsasama-sama natin sa prayer fellowship every Wednesday, ay nagkatipon-tipon po muli tayo ngayon para naman sa ating congregational worship. So, nasa last two messages na po tayo ng ating walk through the book of Colossians. Ang medyo mahaba-haba din at matagal-tagal din po tayong naglakbay sa book of Colossians. Medyo hinimay-himay din po natin ang mga katuruan doon. And last two messages na po tayo. So, ang theme naman natin para sa dalawang huling mensahe ay tungkol sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa pagtutulungan sa loob ng simbahan. We call it Teamwork Works in the Church. Medyo mahirap sa aking bill kasi yun. So, basahin natin yung text sa Colossians chapter 4, verses 7 to 13. Dito po manggagaling ang ating text. So, tayo po tayong lahat bilang respect sa salita ng Panginoon. We honor and we respect the Word of God. So, this is how we do it. Tychicus will tell you all about my activities. He is a beloved brother and faithful minister and fellow servant in the Lord. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. And with him, Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of you. They will tell you of everything that has taken place here. Aristarchus, my fellow prisoner, greets you. And Mark, the cousin of Barnabas, concerning whom you have received instructions, if he comes to you, welcome him. And Jesus, who is called Justus, these are the only men of the circumcision among my fellow workers for the kingdom of God, and they have been a comfort to me. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on your behalf in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God. For I bear him witness that he has worked hard for you and for those in Laodicea and in Hierapolis. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. You may take your seat na. So siguro ilang beses na rin po natin itong nabasa, itong portion na ito. So sa ating Bible reading, nung ako po ay kabataan pa, teenager, kapag pupunta po ako sa part na ito, usually sa mga letter ni Paul, marami siyang ganyan, parang binabrowse ko na lang siya, binabasa ko na lang siya, sabi ko parang wala naman sigurong kabuluhan ito, kasi mention lang ng names. And we praise God dahil sa last two Sundays na ito, meron din palang valuable message na maibibigay sa atin. Itong mga mentioning of names na ito, especially kung bibigyan natin ng masusing pag-aaral, yung mga way bakit binanggit ito ni Paul. So, sa ating pagsisimula, let me ask you a question. And this is the question: how do you build a good team? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na maging coach ng basketball o volleyball team o kahit anong sport, paano mo bubuuin ang iyong team upang maging magaling at pang-championship ang dating? O kaya kung ikaw ay may-ari ng isang kumpanya, paano ka magre-recruit ng mga employee mo na magsasama-sama sa trabaho as a team para sa ikalalago at ikakatagumpay ng iyong kumpanya? Yun nga, how will you build a team that is really good? Di ba? That is a question. Para matulungan tayong masagot iyan, tingnan natin ang ginawa ng Google LLC upang mapalago ang kumpanya niya. Pamilyar po tayo sa Google? So, ang Google ay isang American multinational corporation and technology company na nakafocus sa online advertising at search engine technology, kung saan tumutulong po ang company na ito na ma-direct sa isang website o web page ang isang online user na nag-search doon para madala siya doon sa saan niya gustong o kung ano yung hinahanap niya. Ang mission nga nila is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. So yun ang kanilang
gustong mangyari. Mula po 1996 kung saan nag-start ang company na ito, and until now, patuloy po ang paglaki at pag-improve ng kumpanyang ito. Meron na ngang parang nabubuong salita na ungoogable. Hindi siya ma-google. So kaya, pag merong naghahanap, what do you want to know? Google it. So parang alam na nila anong ibig sabihin ng Google it or ungoogable. So ayon sa isang website na nag-aral about Google, sa nakalipas na isang dekada, 10 years, gumastos po ang Google ng millions of dollars upang masukat ang halos lahat ng aspeto ng buhay ng kanilang mga employee. Pinag-aralan nila, nag-research sila. Ginawa nila ang paggastos na iyon dahil sa kanilang determination na ma-discover kung paano pagsasama-samahin ang isang perfect team. Yan ang gusto nila, magkaroon ng perfect team doon sa kanilang company. So yung mga executive ng Google ay nagsumikap sa paghahanap ng perfect mix of individuals na kakailanganin upang makabuo ng isang napakagaling na team. So nung ginagawa nila iyon, sa paniniwala nila, building good teams meant combining the best people. That's how you create good teams or great teams. So kung madidiscover nila kung sino-sino ang mga best individuals na iyon at mapagsama-sama sila, then boom, nakagawa na sila ng isang perfect team. Kaya po noong 2012, naglunsad ang Google ng tinawag nilang Project Aristotle. So ano yung Project Aristotle? So dito sa Project Aristotle, sa loob ng maraming taon, sila po ay nag-interview at nag-analyze ng data ng hundreds of their employees on more than 100 active teams na mayroon sila doon to know who would comprise o kung sino-sino ang bubuo ng perfect team na iyon. Kumbaga all-star. Hanapin nila yung best among the best teams nila at ikuhanin nila iyon by those data na kanilang makalap at yun ang magiging perfect team nila. At ito po ang natuklasan ng Google sa mahabang panahon ng kanilang data collection na yon. We look at 180 teams from all over the company. We had lots of data, but there was nothing showing that a mix of specific personality types or skills or backgrounds made any difference. The who part of the equation didn't seem to matter. Sabi ni Abel Dubey, yung manager ng Google's People Analytics Division. So yung Google's intense data collection led them to findings and conclusion na in the best teams pala, sa lahat ng mga best team na kanilang napag-aralan, dalawang katangian ang common na makikita doon. Ano iyon? Una, members show sensitivity sa bawat miyembro ng kanilang team. Merong sensitive sila sa isa't isa. Pangalawa is, para sa kanila which is ang most important, they listen to one another. So sinubukan pong i-apply. So ibinigay yan, ipinasa yung data na yan sa lahat ng mga managers at leaders ng Google company. So meron pong isang mid-level manager sa Google na si Matt Sakaguchi. Sinubukan niya yung findings na yon, in-apply niya. So ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang team, inilabas sila, probably nag-retreat sila, then doon sa retreat nila, nag-open up siya about his cancer diagnosis. Sinare niya yung kanyang experience sa pagkakaroon ng cancer. Then yung mga usually silent type na mga ka-teammate niya sa trabaho, nagsimula na rin silang mag-open up at mag-share ng kanilang sariling personal na kwento. Nagkaroon ng camaraderie doon sa team nila. So dahil sa findings na iyon ng Project Aristotle, nagsimula yung giant tech company na Google na i-highlight yung concept na sa isang best team, ang mga miyembro ay dapat mindful sa pagko-contribute nila ng pantay-pantay sa isang conversation. Pag sila'y nagmi-meeting at nag-uusap, everyone, ini-encourage nila yung brainstorming, highly encourage yung brainstorming, at dapat i-share nila kung ano ang nasa saloobin nila para mapag-usapan niyon.
Then ang isa pang hinighlight nila ay yung respect to one another's emotions. Of course, sa kanilang pagbabahagi ng kanilang opinion, it's not about competition or who has the better idea, kundi about everyone's participation. Merong respect sa kumbaga kung kahit mayroong difference sa kanilang opinion, they will just share it so that they would find yung mas makabubuti sa team. Para ma-encourage yung participation of all, sabi nila, dapat ay maingat sa pagbabahagi ng kanyang idea ang bawat miyembro ng team na yon, yung sensitivity nga. So para po sa kumpanyang Google, in a good team, it has less to do with who is in the team. Rather, more with how the members interact with one another. And that is how Google, a multinational corporation and giant technology company, makes good teams para sa ikalalago at ikatatagpumpay ng kanilang kumpanya. Ganda, no? But how about sa isang iglesia o grupo ng mga mananampalataya ni Kristo? Paano ba dinidevelop ang isang iglesia upang makabuo yon ng isang great team? Diba? As we go into the world, and we see how these teams building up and making best team, paano tayo haharap sa kanila that as a church, as a team, we are a great team. So yun po yung topic ng mensahe para sa atin sa umagang ito. Pag-aralan natin mula sa salita ng Diyos, what are the qualities that we need to develop in our church so that we would be a good team, a great team for the glory of God. Una po, servanthood. Servanthood. Ito yung una. Ang isang katangian na kailangan nating ma-develop sa lahat ng miyembro sa ating iglesia so that we would be a good team is servanthood. Mula po nang siya ay naging mananampalataya ni Kristo, si Pablo ay nakagawa na ng at least 3 missionary journeys. O nakagawa siya ng 3 missionary journeys. Sa 3 missionary journeys na yon, marami po ang na-convert to Christianity at marami rin ang iglesyang naitatag. Dami rin siyang libro na naisulat, di ba? Almost half nga yata ng New Testament ay siyang sumulat. So sa loob ng more or less 10 taon ng kanyang pagmimisyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi rin siya nagkulang ng mga taong nakasama niya sa matagumpay na pag-iebanghelyo at pagtatatag ng mga iglesyang sumasamba sa tunay na Diyos at sumusunod sa Panginoong Yesus. So dito nga po sa sulat niya, sa farewell message niya sa iglesia sa Colossus, nailista ni Pablo kung sino-sino yung naging bahagi ng kanyang team. So nakita po natin dyan si Tychicus, si Onesimus, si Aristarchus, John Mark, si Justus, Epaphras, at marami pang iba. And there is something common na mapapansin po tayo sa mga taong nabanggit na yon. Yung something common po sa kanila ay yung pagiging matapat nilang lingkod ng Panginoon. So as we read the passage, di ba kanina, mula kay Tychicus sa verse 7 hanggang kay Epaphras sa verse 13, paulit-ulit na binanggit ni Paul ang tungkol sa pagiging faithful servant and worker nila sa Panginoon. Like for example, dito sa verse 7, si Tychicus. Ang sabi niya tungkol kay Tychicus, Tychicus will tell you all about my activities. He is a beloved brother and faithful minister and fellow servant in the Lord. Let us take note kung paano po ipinakilala ni Pablo si Tychicus bilang miyembro ng kanyang team. Hindi siya po nagtapos lang sa, he is a beloved brother. So Tychicus will tell you about my activities, he is my beloved brother. And then nag-proceed na siya. Hindi po ganoon. Itinuloy niya ang pagpapakilala kay Tychicus bilang faithful minister and fellow servant in the Lord. Dinagdagan pa niya ng fellow servant in the Lord. And it was intentional po. Gusto ni Pablo na malaman ng mga Kristiyano sa Colossus kung sino ba si Tychicus. And maa-amaze po tayo kung gaano kayaman
sa meaning and application ang sinabi ni Paul about Tychicus doon sa faithful minister and fellow servant in the Lord. It seems that simpleng salita lang naman ito, pero as we go deeper dito sa sinabi na Paul na ito, malalim pala ang meaning nito at malawak ang application. So, sige, sa original text po kasi, alam natin Greek po ang pinagmulan nito, ang ginamit ni Paul para sa salitang minister ay diakonos. Sa fellow servant naman po ay dalawang Grego na salita pinagsama. Yung sun at yung doulos, sundulos. Na, ibig sabihin ng sun is fellow and then doulos. Fellow doulos. Literally, ang equivalent sa English ng diakonos ay servant. At sa doulos naman ay slave. At sa dalawang salitang ito, pareho pong may kaugnayan iyon sa servanthood. Kaya nagagamit sila interchangeably. Like for example, dito po sa Matthew 20:26-27. So nagamit po ito, ginamit ni Jesus yung dalawang salita na iyon sa kanyang mensahe dito sa Matthew 20:26-27. Ang sabi po niya dyan, "It shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your diakonos, your servant. And whoever would be first among you must be your doulos, your slave." So sa unang bahagi po, dyan sa mensahe ni Jesus, ang ginamit niya na salita ay diakonos, servant. Pero sa pangalawang bahagi, ang ginamit naman niya ay salita doulos o slave. Kahit isa lang ang tinutukoy doon, which is, sino ba ang maituturing na great in the kingdom of God? So ibig sabihin, there is rich meaning sa dalawang salita na ito, and this could be a dual and strong concept pag isinapaloob siya sa salitang servanthood. So upang malaman po natin yung difference as well as the connection ng dalawang salitang ito, patungkol sa servanthood, tingnan po natin kung paano binibigyan ng emphasis ang bawat salita. So sa salitang diakonos, in relation sa servanthood, it emphasizes what a person does. Yun ang pinaka-emphasis doon. Ano ba ang kanyang ginagawa? He is a servant of someone. So someone like a master or a prominent person like a king or government official. Siya ay servant nun. So he is someone na naglilingkod at nagsasagawa ng mga tasks for the benefit of that someone na kanyang pinaglilingkuran. So like for example ni Nehemiah, siya ay servant ng king. Ano ang kanyang task? To make sure na hindi siya malalason kapag iinom siya ng wine. Kaya siya ang taga-tikim o taga-timpla ng wine o taga-prepare ng wine ng king. So yun po yung diakonos. Ang salitang doulos naman, ang emphasis noon in relation sa servanthood ay who a person belongs to. So a doulos, noong unang panahon, legal ang pagkakaroon ng slave. Ipe-present sila doon, bibilhin mo iyon sa malaking halaga, and then pag nabili mo iyon, slave mo na siya. And then that slave must do whatever you want to do na paglilingkod niya. So a doulos or a slave doesn't get to make independent choices about his or her life. Hindi siya pwedeng, pag nabili siya ng master niya at nagpunta siya sa bahay nila, sasabihin niya sa master niya, "Oh, Lord, ito po ang gusto ko, ito po yung gagawin ko." O kapag pagod siya ay para bang mag-action na pagod ako, I cannot do my work. He cannot do that or she cannot do that. Because he or she belongs to someone else, to that master. Kaya whatever the master wants the doulos to do, he or she would just gladly do it. Kasi ang master niya ang pagmamay-ari sa kanya, hindi yung katawan niya. Wala siyang iniisip about his self. So iyon po ang quality na mayroon sa mga ka-team ni Paul. Like Tychicus, kaya naging matagumpay ang kanyang missionary journeys. Sila ay hindi lang doulos sa paglilingkod sa Panginoon, kundi mga diakonos din na handang gawin ang best alang-alang sa kaluguran ng Panginoon. My dear brothers and sisters in the Lord, ang isang mabigat na katotohanan na mahalagang matutunang tanggapin natin at isa puso at yakapin nang tayo ay maging Kristiyano na, lalo tayo ay kaibilang sa isang iglesia, ay
a Christian must be a doulos and diakonos. The very concept and emphasis of doulos and diakonos, nasa puso po natin yun. His or her identity must always be a slave and servant of Christ. Then ini-express niya yung identity niya yon, the way siya naglilingkod at nagsisilbi sa iglesia. Ang palagi na niyang iniisip, paanong paraan ba ako makakatulong sa iglesia ko? Ano ba ang talento o skill ko na galing sa Panginoon na maaaring magamit sa simbahan? Actually, it's less na lang talaga, ano bang benefit ko matutanggap sa simbahan? Paano ba ako mapapasaya ng simbahan? It's not like that, because the joy of a doulos and diaconess is to serve. Basta maglingkod na lang siya at nakikita niya yung benefit ng kanyang paglilingkod, it doesn't matter kung merong mag-appreciate sa kanya. Yung appreciation na lang, yung dagdag na lang siya sa kanya na, oh Lord, I do not deserve it, but thank you, na-inspire siya lalo sa appreciation na yon. So, iniisip ng isang doulos and diakonos na ano ba yung kanyang naranasang pagpapala, ibibigay niya din yon sa kung saan siya naglilingkod. Para sa kanya, bilang isang doulos at diakonos ni Jesus, hindi na niya pag-aari ang kanyang buhay at ang kanyang prioridad na at palaging iniisip ay kung paano mapaparangalan at mapapapurihan si Jesucristo sa buhay niya sa pamamagitan ng matapat at masigasig na pakikibahagi sa gawain ng pangsimbahan. So my dear brothers and sisters in the Lord, when you become a Christian, na mas lumawak na ba ang concept na ito ng isang doulos and diakonos? Because kahit hindi po kami magsalita, the Word of God, Jesus Christ will tell you, if you want to follow me, forget yourself, deny yourself, and carry your cross. If you do not want to do that, hindi ka karapat-dapat na maging doulos and diakonos ko. That's a very heavy message, but we really have to carry that. Amen? Because that is our identity, and that will create a great team in this church. So, kung atin lang pong patuloy na isa sa puso at isa sa buhay ang matapat at masigasig na paninilbihan sa Iglesia ni Cristo, makapagdudulot po iyon ng mas malawak pang pag-unlad sa ministeryo ng pagbabahagi ng mabuting balita at pagdidisipulo ng mga mananampalataya ng Panginoon para sa ikalalago at ikatatatag ng Iglesia niya. So let us be faithful doulos and diakonos of the Lord Jesus Christ, because that is how teamwork will work in this church. Second, companionship. Yes, that's another wonderful quality to build up our teamwork. Sa sulat po ni Pablo sa Colossian believers, hindi rin maitago ang pagiging proud ni Paul kung gaano naging mabuting companion sa kanya ang mga miyembro ng kanyang team. His doulos and diakonos sa team niya. Proud po si Paul sa kanila. Sabi po sa verses 10 to 13, Aristarchus, my fellow prisoner, greets you. And Mark, the cousin of Barnabas, concerning whom you have received instruction, if he comes to you, welcome him. And Jesus, who is called Justus, these are the only men of the circumcision among my fellow workers for the kingdom of God, and they have been a comfort to me. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, greets you. He is always struggling on your behalf in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God. For I bear him witness that he has worked hard for you and for those in Laodicea in Hierapolis. Wow! Hindi po ba nakakataba ng puso kung marinig mo iyan mula sa isang matagumpay na lingkod ng Panginoon gaya ni Paul? Sa isang leader mo at sinasabihan ka at naririnig mo na sinasabi niya yan sa iyo o sinasabi niya yan sa ibang tao. Hindi po masasabi ni Pablo ang mga magagandang panalitang ito kung hindi sila naging mabuting companion kay Paul. Ang testimony pa nga niya, they have been a comfort to me. That's a good, diba? Para mas mabuti nang marinig iyon kesa nai-stress ako dito sa ka-team ko na ito. Grabe. Diba? Mas magandang, they have been a comfort to me. Dinulutan nila ako ng kaginhawahan sa aming paglilingkod.
So sa mga nabanggit dito ni Pablo, ang isang mapipili po natin na example. So kung pipili tayo ng example, mas maganda piliin natin muna si Aristarchus. All of them are good examples, but pwede nating mapili si Aristarchus. So, dyan po sa sulat ni Pablo, medyo wala po siyang nabanggit tungkol kay Aristarchus. Maliban na lang as a fellow prisoner. Aristarchus, my fellow prisoner, greets you. Hindi dahil sa wala siyang masasabi, kung hindi meaningful, probably kay Paul, itong pagsasabi niya na ito. Pero kahit ganun man po yung sinabi ni Paul, sapat na iyon upang malaman natin na siya ay naging mabuting kompanyon dahil kasama pa rin siya ni Pablo kahit sa bilangguan. At first, akala ko ito yung nadatnan ni Pablo sa kulungan, tapos parang na-share niya. Pero sa pagre-research, si Aristarchus pala, kasama na ni Pablo dati pa. Makita po natin yan sa story niya sa Acts chapter 19. Additional info about him. Specifically, verse 29. Nabanggit po doon na si Aristarchus bilang traveling companion ni Paul. Ang kwento doon, sa time po nila na yon, yung taga-Efeso, merong uproar sa pagtitipon nila dahil sa udyok ni Demetrius. Si Demetrius nalulugi na sa business niya dahil sa preaching ni Paul. So, gusto nilang gumanti kay Paul. Pero hindi nila makita si Paul. Nakita nila si Aristarchus na kilalang kasama ni Paul. So, ang ginawa nila, si Aristarchus ang hinuli nila at binugbog-bugbog nila kasama si Gaius na isang kasama nila. And then, buti na lang merong nag-intercede para mapatahimik sila. Pero ang makita po natin doon, sa pagsama sa missionary journey ni Pablo, nakaranas din sa Aristarchus na mapahamak. At dito nga po sa sulat sa Colosas ni Pablo, nakita natin, kasama din siya ni Pablo na nakakulong. And yet, ganun pa man, ano ang sabi ni Paul about him? Aristarchus, my fellow prisoner, greets you. Masayang bumabati pa rin si Aristarchus sa mga kapwa niya Kristiyano sa Colosas at hindi kakikitaan ng bitterness sa kanyang sinapit. Sumama pa ako kay pastor, napahamak lang ako, naplatan pa ako ng gulong, nagastusan pa ako. That's not the heart of Aristarchus. Si Aristarchus, masaya siya whether na bless sila o whether na pahamak sila, Aristarchus na natiling kasama ni Paul. Sino po ang hindi magiging proud kapag nagkaroon ka ng ganong uri ng companion o sa iyong paglilingkod o ka-team sa iyong paglilingkod? Yung bang naglilingkod kayo at nahihirapan ka, hindi mo yung makikita sa kanya na yung bang, parang siya ang nagpapakita na, nahihirapan na kami dito sa ginagawa natin. Kung hindi siya yung nag-encourage sa team at nag-make sure na hindi madi-discourage ang teams kahit may difficulties. Alam niyo po, kung masusundan natin ang naging missionary journey ni Paul, bagamat maraming success and divine miracles siyang naranasan, makikita natin na hindi po iyon naging madali sa kanya. Very difficult po yung experience ni Paul sa kanyang missionary journey. Bat-bat iyon ng paghihirap, sakripisyo, pagdurusa, at laging pagkabingit sa kamatayan. Maraming pagkakataon siya po ay inalipusta, ipinahiya, inusig, itinuring na kaaway at itinaboy. Ganito po yung ibinahagi niyang testimony sa mga mananampalataya sa sulat niya sa Corinto, 2 Corinthians chapter 4. Ang sabi po niya dyan, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Ano po ang kapansin-pansin sa pananalitang ito ni Pablo, sharing his experiences sa mga taga-Korinto? Ang kapansin-pansin po dito ay ang paggamit ni Paul ng pronoun na we. Amin, kami. And
Kung titingnan po natin, nagsimula yung amin o kami na yan ni Paul, kahit sa chapter 1 pa, sa pagsimula ng letter niya, and consistent yun, tuloy-tuloy, hanggang sa chapter na ito. Ibig sabihin po, sa kanyang mga karanasan na ibinabahagi niya sa sulat sa mga taga-Korinto, hindi siya nag-iisa sa pagdanas ng mga iyon. Mayroon siyang kompanyon sa kabi-kabila ang paghihirap niya. Sa panahon na siya ay nababagabag, may kasama rin siyang nababagabag. Sa mga pag-uusip at pagbagsak na kanyang dinanas, may karamay din siya sa pagbagsak na iyon. At maging sa bingit ng kamatayan, hindi rin siya nag-iisa. Mayroon siyang mga kompanyon na sumama sa kanya kahit na manganib pa ang kanilang buhay. Kaya't bagamat kabi-kabila ang pagpapahirap kay Pablo, dahil sa kanyang pagmiministeryo, hindi siya sumuko, dahil hindi siya nagsusolo sa paghihirap na iyon. Nakikita niya rin ng iba na naghihirap pero nagpapatuloy. Kahit na siya ay napapatumba, hindi rin siya lubusang naglulukmok dahil may kasama siyang bumabangon. At hindi rin siya natatakot na mabingit sa kamatayan ang kanyang buhay dahil may mga kasama siyang hindi rin takot magbawis ng buhay nila para sa Panginoon na nakapagpapalakas ng kanyang loob. Naging matagumpay si Pablo sa pagbabahagi ng mabuting balita at pagdadala ng maraming kaluluwa sa paanan ni Jesus dahil ginawa niya ang pagmiministeryo ng hindi nag-iisa. Mayroon siyang kasama na mga mananampalataya, mayroon ding kagalakan na sumama at makibahagi sa kanyang missionary journey. Si Pablo, ang tunay na ehemplo ng kasabihang, no man is an island. All of them, they believe, no man is an island. We need each other. Kaya mga kapatid, naniniwala po tayo ng isang quality na kailangan nating pagtulungang ma-develop sa ating iglesia upang maging epektibo ang ating teamwork ay companionship. Companionship ay hindi lang presence. Sa grupo na yon, you make yourself appear. Kung hindi, you make yourself appear and you contribute sa strength ng team. Kaya po piliin natin at gustuhin natin ang palaging magsama-sama. Sama-sama tayo at nagkakaisa sa pananalangin. Sama-sama tayo at nagtutulungan sa pagpapalakasan sa isa't isa through fellowships, life groups, at iba pang mga gawaing nakapagpapalakas ng pananampalataya. Palakasin nyo rin naman ang pananampalataya namin as we strengthen your faith, parang ganun. Sama-sama rin tayo sa pagpaplano at pagsasagawa ng iba't ibang pamamaraan on how to win more souls for Christ. Sama-sama tayong na-discourage, walang tumanggap, pero sama-sama tayong nag-rejoice kasi may kumilala sa Panginoon. Sama-sama tayo sa paglago at pag-mature through intentional discipleship at sama-sama rin tayo sa maraming pagtitiis at pagsasakripisyo para sa ikalalago at ikatatatag ng iglesia. Pag mayroon tayong pinag-uusapan na matinding problema, magkakangitian tayo after nating ma-overcome yun because we know the story and we shared in overcoming the trials. It's good to smile with each other, understanding how we have overcome. Kaya po, tandaan natin ang kasabihang ito. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kung ang nag-iisa ay marami ng tagumpay na magagawa, paano pa kaya kung marami na sila? So let us be a companion to each other. That will make a teamwork works in the church. Last, ang pangatlo at huli sa ating listahan ng mga qualities na kailangan nating ma-develop sa ating iglesia upang magkaroon tayo ng gumaganang teamwork ay accountability. Sa nagdaang ilang minuto, nakita natin kung gaano ka-inspiring ang team ni Pablo. Proud na proud po siya yung team ni Pablo sa pagmimisyon to make disciples of all nations bilang pagsunod sa Panginoong Yesus. Pero ganun pa man po, ang mga taong iyon ay hindi po perpektong tao. May ilan sa kanila ang may prominent mistakes na nagawa sa nakaraan. Ang tinutukoy po natin ay si Onesimus at si John Mark. Si Onesimus po ay dating isang lawbreaker. He had broken the law by running away from his master. Siya ay slave pero tumakas sa kanyang master na si Philemon. Si Onesimus po yung tinutukoy ni Pablo sa sulat niya kay Philemon. A very short letter but meaningful din.
Ngayon, gusto po ni Onesimus na babalik na siya sa Colossae because he wants to make things right. Siya po ay naging Kristiyano probably through the ministry of Paul at pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan. Pero this time, gusto naman niyang mapatawad ni Philemon, kaya gusto niyang magbalik sa kanya. Probably, I do not know, but probably naghingi rin ng tulong si Onesimus kay Pablo to make a letter para kay Philemon na tanggapin siya. Kasi Onesimus wants to make things right or wanted to make things right. So iyon po ay nagpapakita ng magandang halimbawa sa pagiging accountable sa mali niya. Di ba yung having accountability is kapag meron kang mali, you want to make it right. Ayusin mo. Ang isa pa ay si John Mark. Si John Mark po ay naging katuwang ni Pablo at Barnabas sa kanilang unang missionary journey. Ganun pa man, sa kalagitnaan ng missionary journey na iyon nila Pablo at Barnabas, humiwalay. Iniwanan sila ni John Mark doon sa Pampilya at hindi na sumama sa kanila sa trabaho ng pagmimisyon. So, para bang nag-eskapo si John Mark. Ang isang posibleng dahilan daw po ng kanyang pag-alis si John Mark ay because of discouragement. Naging fruitless po ang missionary journey nilang tatlo sa Cyprus. Isa lang po yung na-record na convert doon. Kaya marahil po ay na-discourage si John Mark sa hirap ng kanilang ginagawa doon at umuwi na lang sa kanyang bayan para magpahinga because of great discouragement niya. At iyon ang dahilan kung bakit ayaw na siyang isama ni Pablo sa second missionary journey nila ni Barnabas. So nung iniwanan sila, nakapagtuloy pa rin sila, nag-rest si Paul and Barnabas, nagpunta sa home church nila, Antioch, and then magbabiyahe na ulit sa for second missionary journey. Pero Paul did not want to include na si John Mark. Para kay Paul, he did not want to include a quitter in his missionary journey. He wanted a more dependable fellow. So, nagdulot iyon ng matinding pagtatalo ni Paul at Barnabas. Ang gusto ni Barnabas ay patawarin nila si John Mark at bigyan ng isa pang chance. Isama natin, let's give him a chance. Let's forgive him. Si Pablo naman, mas naging rational siya. Ang inisip niya ay, so si Pablo po, rational na siya. Ang inisip niya, pioneering missionary work requires dedication. 2 seconds rest. Yon. Para kay Paul, pioneering missionary work requires dedication, resolve, and endurance. Mark didn't have those kasi nga iniwanan niya sila. At dahil sa matinding discouragement nila, disagreement nila, minabuti na lang ni Paul at Barnabas na maghiwalay sa kanilang pagmimisyon. Ang ginawa po nila, isinama ni Barnabas si John Mark at nagtungo sila sa Cyprus. Then isinama naman ni Paul si Silas patungo sa Syria at Cilicia. So naghiwalay na sila. Now, pagkalipas ng ilang taon, ganito na po ang sinasabi ni Paul tungkol kay John Mark. Ito po ang sabi ni Paul sa letter niya kay Timothy. Timothy, please come as soon as you can. Demas has deserted me because he loves the thing of this life and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus has gone to Dalmatia. Only Luke is with me here. Bring Mark with you when you come, for he will be helpful to me in my ministry. So, obviously po, matapos ang ilang taon, nag-mature din
si John Mark at naging matapat na lingkod ng Panginoon. Kinilala ni Pablo ang kanyang progress in faith at itinuring siya na valuable companion sa pagmiministry. Bring Mark with you when you come. He will be helpful to me in my ministry. Isang magandang halimbawa na nagpapakita kung paano maging tunay na accountable sa shortcomings na nagawa in the past. At iyon po ay isang valuable asset na makakatulong upang magkaroon ng matibay at gumaganang teamwork sa loob ng iglesia. Have you done many mistakes? Do you have shortcomings that you feel nahihiya ka na? You can be accountable. You are accountable, John. Pero just make things right, like John Mark and Onesimus. So yun po, yung mga qualities na kailangan nating ma-develop dito sa iglesia upang tayo po ay maging isang team na nagkakaisa at nagtutulungan. Una po, a teamwork works in the church when in the team there is servanthood. Everyone is serving and thinking, I am a doulos and a servant. Nothing more, nothing less. And I love being like that. Second is companionship. I will be with this team in this church, in richer, in poorer, till death do us part, in celebration or in pain, I will stay here. And pangatlo, accountability. Every one of us want to make things right. Kung may shortcomings, hindi natin iyon itatago, hindi natin iyon pagtatakpan. Kung hindi, aayusin natin at kung paano tayo magtutulungan to make things right. So last na po, bilang application, dito po sa ating ABCC, sa iglesia natin, inilulunsad na po natin yung wider ministry framework. This is a process of our ministry na gagawin natin until dumating ang Panginoong Hesus, winning people to Christ, integrating them sa ating simbahan through baptism and membership, discipling them to be mature Christian, and engage them into various ministries as we rejoice for the expansion of God's kingdom and for the glory of God. Nangangailangan po ito ng kooperasyon at partisipasyon ng lahat ng miyembro, kaya we are inviting you to serve the Lord together with us. Let us be a team here and let us develop a teamwork sa ginagawa ng Panginoon dito as we roll out yung wider. Be part of the team in the ministry journey of going wider for the glory of our Lord. Offer your life and serve the Lord with your heart and your life. God bless us all. Purihin po natin ang